Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sa sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sinasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga bayan, akala mga paninira ang pagkatotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 76 na mga comments. Janel Almida Tablang, meron siyang 16 na mga comments. Benjamin Maypay, meron siyang 44 na mga comments. Lerma Sondita, meron siyang 43 na mga comments. And Eng Gementiza, meron siyang 31 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you so much sa ating mga viewers na lagi mong nagla-like, lagi rin pong shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, acknowledge rin po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Lembrado, and Biabi Bar. I-greet natin mga kababayan ng happy birthday si Attorney Che Desiderio. That is greetings come from his kuya bro Leonel Desiderio. Happy birthday. At syempre happy birthday rin po doon sa ating mga kababayan pong mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday. At syempre, isata rin po natin ating po mga suki, yung mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Leonardo Steliero, Maricres Hernandez from the North Carolina, USA. Nandyan rin po si Monflower, Aspernito, Maria Midasiplon, Len Gonzalez, Yolanda Talastas, Milagros Marter, John Esperanza, Maria Cristina F. Manimbao, Amy Mapalad, Nonay Floren Hills from Mundawi City, and hi to Sarah Brightman Vlog. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. As usual, doon po sa ating mga kababayan po nakagising pa lang at wala pang energy. Don't worry, si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi marami po tayong mga baon po ng mga pasabog, marami tayong mga baon po ng mga balita na napakainit mga kababayan at syempre bagong-bago at saka ang higit sa lahat, hindi po tayong kakalimutan po, mandibang tayo ng mga katarataduhan, mga kaguluhan pong ipinalabas po ng kabilang kampo ng mga fake news peddlers. I-debunk natin sila mamaya mga kababayan. Okay. So anyways, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kababayan po mga OFW at walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa. Thank you so much and stay healthy always. So, anyways mga kababayan ko, siya nga pala meron akong tanong tungkol doon sa sa FB Live po ni Senator Amy Marcos mga kababayan na kung saan nagulat ba tayo? O natakot ba tayo mga kababayan? Di ba nanakot po si Senator Amy Marcos? Bago ka po ito mag-usap mga kababayan, kasi nga meron po nag-email sa atin. Si Ma'am Chloe Braganza, meron siyang forward sa ating mga kababayan na email at saka video rin po, video file, na kung saan nung nag-click ko po doon sa file niya mga kababayan, ang lumabas yung video po ni Senator Amy Marcos. Yung kanyang pananakot mga kababayan. So sabi po dito ni Ma'am Chloe Braganza, paano po ito i-debunk?
Good evening po Sir Ivan. Hope all is well. Paano po ito i-debunk? Yun po kasi ang sinasabi ng kawork ko dito, ang kawork niya daw makaabayan na magulo na daw sa Pilipinas. Thank you po. Okay, so I decided makaabayan, pag-usapan natin yan. Kasi nga talagang nakakagulo talaga. Doon nga sa Facebook, doon rin po sa Twitter, na kung saan ito po ay sinakyan ng kabilang kampo ng mga mapanira pong tao makaabayan. Yung mga pro-war, pro-China makaabayan. Yung mga pro-war, yung kabilang kampo, kasi nga gusto talaga nila na magkagera makaabayan. Di ba lagi silang nananakot? Napansin ba natin, mismo doon sa mga comment natin po doon sa ating mga previous vlogs, na kung saan, bakit ko ba daw ipinagtatanggol dito si PBBM, makagera na makaabayan? Ang dami nag-comment nun, I think mga 20 plus, 30 plus yata yun. Ang dami nag-comment makaabayan, bakit ko pa daw dito ipinagtatanggol si PBBM, makagera na makaabayan? Magkagera daw dahil po kay PBBM. Wala pong magigera. Wala pong gustong magkagera. Kahit mismo po yung mga China makaabayan, yung taga-China, ayaw rin po nilang magkagera. Alam mo natin yan. Bakit? Unang-una, mapektuhan po ang kanilang ekonomiya makaabayan. And secondly, marami po mga Chinese nationals na nasa Pilipinas. Marami po. Tinanong kanina, gincheck ko kanina sa Google makaabayan na kung saan ang nakita ko na data is almost half million patas yata ang bilang po ng mga Chinese nationals at saka pati rin po yung mga Chinese po na naging Pilipino na makaabayan, yung half Chinese, half Filipino. So include lahat, umabot po ng almost million ang bilang dyan sa Pilipinas. Or baka mas marami pang kahabayan. So I believe ito ayaw po nilang magkagera. Kasi syempre marami pong maepektuhan makahabayan. Ngayon, doon po sa Facebook Live po ni Senator Amy Marcos, para sa akin, mukha ditong nagsinungaling itong si Senator Amy Marcos makaabayan. Correct ba I'm wrong? Bakit sa Ivan? Kasi nga dun sa sinabi niya, di ba sabi niya makaabayan, natakot daw siya kasi nga nakita niya, napag-alaman niya, yung China makaabayan, meron dang supersonic or hypersonic po na missiles na ito pong China makaabayan, na kung saan ito po yung napakahirap daw intercept at saka talagang delikado makaabayan. Alam ba natin yung hypersonic na missiles, napakabilis niya makaabayan sa totoo lang. Actually, ilan lang po dito ng mga bansa, meron po nakaroon dito yung katulad po ng hypersonic po na missile, ilan lang po dito ng bansa, meron niya makaabayan. Yes, meron po. So, ang sabi niya, ang target daw ng taga-China ay yung 9 daw lahat. 9 lahat ng mga EDCA sites na nagkalat dyan sa Pilipinas. Yun daw ang target ng taga-China makaabayan. Ngayon, alam nyo, maraming questions dito, pati nga yung mga political analysts makaabayan, pati rin po yung mga siyempre yung media na kung saan ang dami talagang question dito kasi nga parang something is off. So para sa akin, nagsinungaling itong si Senator Amy Marcos. Bakit? Paano niya nalaman po yung war plan ng China makaabayan? Di ba malaking talong talaga yan? Paano niya nalaman yung master plan or war plan po ng China? Hindi naman yan basta-basta na ipaalam po sa ibang lugar makaabayan. Hindi ho yan basta-basta ipaalam po sa publiko. Kasi ilan lang pong taong nakalam yan. Yung mga nasa military lang po makaabayan, included po ang kanilang presidente doon sa China. Iilan lang po dyan na nakaalam po sa master plan or war plan po ng China. Kaya maraming questions. Nagpunta ba si Senator Amy Marcos doon sa China makaabayan? Di ba tanong lang po sa mga DBS na nandito, sa mga pro-war na nandito, yung kabilang kampo makaabayan, ang tanong lang po, nakita ba natin nagpunta si Senator Amy Marcos doon sa China? Di ba? Nga, yan po ang malaking question makaabayan. Kaya nga nalasasabi ko dito, parang imposible. Parang paano to nalaman po ni Senator Amy Marcos? So ngayon, dahil po ito nakita po ng AFP makaabayan, which is something talaga na ito po talaga di ba threat ho ito. Kung ito mang sinabi po ni Senator Amy Marcos ay totoo to makaabayan, ito po ay threat sa national security ho natin. Kaya siya po dito ay kakausapin po ng taga AFP makaabayan kasi nga yung spokesperson po ng taga AFP may plano dito na kakausapin po itong si Senator Amy Marcos. So kakausapin siya kung ano po ang gagawin dito na hakbang ng AFP kung sakaling totoo yan. At dapat maraman na po dito yung credibilidad sa mga informations na nakuha po ni Senator Amy Marcos. Pero sa akin, pananakot lang ho yan ni Amy Marcos makaabayan. Bakit? Kasi siya po ay pro-China.
Alam mo natin, yung mga pro-China na nandyan po sa Pilipinas, tagilid sila mga kababayan. Kaya ginamit dito, para sa akin lang ha, opinion ko ito, ginamit po dito ni Senator Amy Marcos na pananakot po yung China, yung gera. Bakit? Kasi nga kapag ganun po na istorya mga kababayan, magiging pabor kasi yan dun sa kabilang kampo. Kasi ang gusto talaga nila, alam na alam ko po yan. Ang gusto talaga po ng kabilang kampo, gusto nila magkagera para po masisira itong si PBBM at saka yung bansang Pilipinas para po magkaroon ito ng problema sa pamumuno po ni PBBM Kabayan. Correct ba, I'm wrong? But before that mga kababayan, ipakita ko muna sa inyo yung pong sinabi mismo po ni Senator Amy Marcos para meron po tayong mga idea tungkol po doon sa ibang informations na hawak daw niya mga kababayan. For more details, let's watch this. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Nagbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yon? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Katakot nga Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yon. Ayos tayong mga kababayan, nabasal po niya ito siguro sa Google. What do you think? Ito po ay opinion nila mga kababayan. Opinion na po ito ni Senator Amy Marcos kung ano ang posibilidad po na mangyayari. Kasi nga siyempre, ginprotektahan niya itong mga Duterte. Alam mo natin po yung mga Duterte ay sila po ay pro-China. Kaya nag-research ito pong si Senator Amy Marcos kung ano bang mga gamit meron itong taga-China mga kababayan at baka ito po ay gagamitin nila kung sakaling magagera. Unang-una, order ko lang po, hindi po magkakagera mga kababayan at ayaw rin po ng taga-China na makipaggera sa Pilipinas. So, meron pong nangyari mga kababayan. I think this is 2 days ago. Nagkaroon kasi dito po ng consultation, mechanism na meeting mga kababayan between po ang Pilipinas at saka yung China. Yes, nakaharap na po. Nagkaroon po ng meeting that is 2 days ago. So maganda po ang kanilang outcome ng meeting mga kababayan kasi nga nakasundo ho dito yung Pilipinas. Yes, nakasundo po yung Pilipinas. Pero ang mas nakakahanga mga kababayan kasi nga ito po ay well documented. At saka sinabi rin po ng taga-Pilipinas na doon po mismo sa meeting mga kababayan na kahit daw anong gawin po dito ng taga-China, hindi po titigil ang Pilipinas na protektahan po ating soberanya o ang ating pong teritoryo mga kababayan. In your face ho yan. In your face ho yan sa taga-China mga kababayan. Ganon po katapang ang Pilipino. Ganon po katapang si PBBM. Ayaw na ayaw niya na ipinamigay lang po ang ating teritoryo dyan po sa West Philippine Sea na kung saan hindi po yung kayang gawin po ni Digong. Kasi nung time po ni Digong makahabayan, di ba ipinamigay lang po niya yung dagat natin, ipinamigay lang po niya yung West Philippine Sea makahabayan. Kasi nga sabi niya, dagat na naman yan dagat lang yan, ibigay natin yan sa kanila yan, di ba? At hindi sila gigirahin. Ibang-iba talaga si PBBM at saka ito pong si Digong makahabayan. Si Digong mabunganga lang ho yan. Pero napaka talawan mga kababayan. Alam niyo ba yung talawan? Napaka-talawan. Ano yan talagang matakotin mga kababayan. Natatakot yan Pero nakita ho natin si PBBM talagang napakatapang mga kababayan. Ngayon, ipakita ko muna sa inyo. Ito pong balita, para siyempre, meron tayong konteksto mga kababayan. Meron tayong referensya at hindi po magmukha ditong sinungaling si Sir Ivan unlike doon sa kabilang kampo na puro lang po opinion mga kababayan. For more details, let's watch this.
Nagharap-harap na sa isang formal na pagpupulong ang mga opisyal ng Pilipinas at China para pahupain ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Pero binigyang diin ng ating pamahalaan na hindi ito titigil sa pagdepensa ng ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nagdaos kahapon ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM ang Pilipinas at China sa Maynila para direktang pag-usapan at pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal. Kabilang sa dumalo sa pulong sina Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Shen Xiaodong. Dumalo rin sa pulong si Chinese Ambassador Wang Xilian. Sa BCM, binigyan diin ng Pilipinas na hindi ito titigil na protektahan ang interes at soberanya nito sa West Philippine Sea. Kinilala naman ng dalawang bansa na kailangan maibalik ang tiwala at kondisyon na makakatulong para maging produktibo ang dialogo kasunod ng tensyon sa West Philippine Sea kamakailan. Ayon sa DFA, bagamat malaki pa rin ang pagkakaiba sa posisyon ng Pilipinas at China, nagkasundo pa rin sila na bumuo ng mekanismo para maayos ang tensyon sa dagat. Sa panig naman ng China, hinimok nila ang Pilipinas na tigilan na ang pambubuyo at sumunod na lang sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Ilang beses nang nagbabanggaan ang mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, kaya kahit si Senator Francis Tolentino, pabor sa idinaos na meeting. Basta maging totoo at tapat daw sa pinag-usapan ang China. It has to be backed up by actions. Pakita nila yung sincerity. The only proof that we would need would be sincerity. Pero kahit mag-usap, pero hindi pa nila pinapayagan yung ating mga mamangisda sa Bao de Masinloc, hindi pa rin hinaharang pa rin nila yung RORE. Kahit isang taon tayo mag-usap. Sinabi yan ni Tolentino sa pagdiriwang ng Independence Day ng Amerika sa US Embassy. Kasama rin sa dumalo sa programa si Defense Secretary Gubo Teodoro. Sa harap nila muling iginiit ni US Ambassador Mary Kay Carlson na tuloy ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Together with our partners, we remain unwavering in our commitment to freedom of navigation and overflight and to the importance of respecting sovereign rights of states within their exclusive economic zones, consistent with international law. Okay, so si Digong Makabayan, Talawan. Alam ba natin yung Talawan? Yun yung Duwag Makabayan. Well, gusto ko po yung tuturuan ko kayo ng konti-unti po ng mga Bisaya Makabayan, ng mga word ng mga Bisaya, kahit konti man lang, para at least alam na po natin. Kasi nga, di ba, si Digong, si Baste, sila si Sara Duterte, at so yung kabilang kampo, mahilig kasi gumamit po ng Bisaya Makabayan. Gusto kasi nila, yung mga nakakitid doon, yung mga Bisaya rin po. Pero at least, sa mga Tagalog dito, unti-unti na po ditong nalaman nila yung mga ibang word po ng Bisaya Makabayan. Yung Talawan, Duwag Huya Makabayan. Okay? So, before po tayo magpatuloy po Makabayan, tsaka balikan na po natin pag-usapan po itong si Senator Amy Marcos, si Digong, at tsaka marami pang ibang Makabayan. May tanong muna ako. Kasi nga, before po nag-vlog si Sir Ivan, may nakita kasi ako ng Makabayan. May nakita kasi ako ng mga vlogger doon po sa Twitter at saka sa Facebook na kung saan naging synchronized lang Makabayan. 'Di ba si PBBM ay nag 2 years na siya dito bilang presidente po sa Pilipinas Makabayan. So naging 2 years na po the other day si PBBM. So ang ginawa dito po ng kabilang kampo Makabayan, gumawa siya ito ng poll or talagang pinag-usapan nila. Sabi pa kanila ng Makabayan, sabi po ito po ang exact word na kanilang ginamit po dito. Sabi na ano daw ang masasabi ninyo sa pamuno po ng isang bangag 2 years sa Pilipinas Makabayan? Ano daw ang masasabi nila sa pamuno daw ni PBBM na bangag daw sa Pilipinas na 2 years Makabayan? Ano ba daw? Sabi lang, hindi daw alam Makabayan eh. Wala na silang alam kasi wala daw nagawa si PBBM. Kahit isa daw na proyekto, hindi nila alam Makabayan. Magunggong talaga eh. Yan po ang nakakatawa talaga no. Nakaawa sila eh. Wala silang alam Makabayan. Pero itatanong ko lang po dito.
Ano ba ang masasabi ninyo sa 2 years po na pamumuno po ni BBM bilang presidente po ng ating Pilipinas? Okay, mga kabayan, so please comment dyan sa baba at saka babalikan ho yan mamaya ni Sir Ivan. So while po hintayin ko po inyong mga sagot, mga kabayan, again, ano ba ang masasabi po natin sa 2 years po na pamumuno po ni BBM bilang presidente po sa ating Pilipinas? So i-shoutout po natin, mga kabayan, at syempre kukumustahan ko muna kayo at saka i-shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Ay mamay po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po, kasama rin po natin ang mga pinalangga ng mga Marcos loyalist. At syempre, kasama rin po natin ang mga matino po na mga DDS. Nandiyan rin po, kasama rin po natin ang mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. And please help me welcome sa ating po mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, sa ating po mga haters, mga bashers sa Ivan, did you miss me? Hey, I miss you all. Eh, syempre, I love you. Mahal ko po kayo ni Sir Ivan. I still have hope. I still have faith and hope na kayo po ay ma-convert dito at saka magising po sa katotohanan. Okay? So, yan po ang goal dito ni Sir Ivan. Kaya hindi po tumitigil si Sir Ivan dito na ipapakita sa inyo yung ginagawa po ni PBM, yung totoong ginawa po ni PBM. Kasi yung iba, paninira kasi magunggong na yun eh. Yung totoong ginawa po ni PBM, mga ginagawa po ni Efelisa, ni SMR at saka ng Marcos administration. Dito po sa ating channel, magiging well-informed ho tayo. Pero sana kayo pong mga nauto doon sa kabilang kampo, kahit konti man lang, at least alamin nyo rin po kung ano po yung nagawa ng ating presidenteng si PBM. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-jump doon sa ibang balita, ipakita ko muna sa inyo yung good news, yung balita po sa ating gobyerno at syempre kay PBM. For more details, let's watch this. Ay kinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inisyatiba ng isang airline company na palawigin pa ang kanilang aviation capacity. Sa courtesy call ng mga opisyal ng Cebu Pacific, inilatag ng mga ito sa Pangulo ang kanilang plano na bumili pa ng karagdagang 152 aircraft mula sa Airbus na nagkakahalaga ng $24 billion. May tuturing itong pinakamalaking aircraft order sa aviation history ng bansa. Bagay naman na pinuri ng ating punong ehekutibo. Binigyan diin ng Pangulo na malaking bagay ang hakbang na ito ng SEBPAC para mas palakasin pa ang ekonomiya ng bansa. Ipinunto naman ng aviation company na naging posible ang kanilang hakbang na ito dahil na rin sa kanilang kumpiyansa sa itinatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Oras na maisapinal, makatutulong ang deal na ito sa local airline industry. Sa layuning mas mapabuti ang kakayahan ng ating mga kababayang mangingisda sa kanilang pagpalaot, namahagi ng mga fishing boats ang DA at BFAR sa lalawigan ng Cebu. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nakadaong sa pantalan ng Bayan ng Carmen ang 15 fishing boats na ito. Makabago at may 180 horsepower na makina. Gawa sa high-end na materyales na mula sa bansang France at kayang magkarga ng 3 toneladang isda. Fiberglass, but it's not the usual fiberglass. It's all made out of infusion, meaning all out of molds. We have a mold for everything. Mold for the hull, for the outrigger, for the arms. So it's made in a very nice and well thought engineering way. So it's made with the best materials ever, and we are proud to send it away for the fishermen to be used around the Philippines. Ito ang unang batch ng 62-footer fishing boats na handog ng Department of Agriculture's Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga kababayang mangingisda sa iba't ibang rehiyon sa bansa. May mga kagamitan din sa pangingisda at mga maliliit na mga motorbangka o pakura. Well, ang importante is with these bigger boats ay kumita sila at magkaroon sila ng enough income to support their family to live comfortably at makapagparal ng mga anak. Yun ang importante. As far as return of investment, since this is parang a gift from the government, and sustainable to kasi ang fishing gears naman na gagamitin dito is hindi yung massive na malaki na nakaka-destroy ng dagat eh.
It will only catch basically surface water up to a certain depth lang, hindi aabot sa corals dapat and all of that. Laking tuwa ng mga mangingisda gaya ni Manong Fausto na nagmula pa sa Subic at palaging pumapalaot sa Bajo de Masinloc. Marami na rin po namin naitulong din sa amin ng BIPAR dahil halos lahat po naman ng mga kabuhayan ng asosasyon namin, yan po kami nag-umpisa sa mga tulong na ibinigay ng BIPAR. Ayon sa DA-BIFAR, target nilang maibigay ang mga nasa mahigit 50 62-footer fishing boats sa iba pang mga beneficiaries ngayong taon. Suportado ni bagong Education Secretary at Senador Sonny Angara ang panukalang itaas ang entry-level salary ng mga public teacher. Ayon sa kalihim, matagal niya na itong sinusuportahan mula pa noong naging miyembro siya ng Senate Committee on Finance. Handa rin daw siya makipagtulungan para pag-aralan ito, katuwang ang Finance Department at Department of Budget and Management. Matatanda ang isang panukalang inihain sa Kongreso upang gawing 50,000 piso ang entry-level salary para sa mga public teacher. Bumaba ng 36% ang kaso ng cybercrime sa bansa sa nakalipas na 6 na buwan. Ito'y matapos makapagtala ang Philippine National Police ng 8,177 na reklamo mula Enero hanggang Hunyo, mula sa 12,808 na kaso sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, sinyales lang ito na epektibo ang ipinapatupad nilang sistema sa mga negosyo at ahensya ng pamahalaan. Bumaba rin ang kaso ng scam online dahil sa mga pinapatupad nilang reforma. Gayunman, inamin ng PNP-ACG na tumaas naman ang kaso ng cyber libel dahil sa patuloy na pagkalat ng mga content. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, patuloy ang pagsasanay nila sa kanilang mga tauhan upang mapalakas pa ang paglaban sa cyber-related crimes. Sana naman mga kababayan na mangyari po yung plano po ni Senator, Secretary na nga pala siya, Secretary Sonny Angara mga kababayan, na suportado niya, suportado niya mga kababayan na yung sweldo po ng mga teachers natin na yung entry-level salary nila ay maging 50,000 pesos mga kababayan. Yes, yan po ang plano nating gobyerno. Yan po ang plano po ni Secretary Angara Makabayan na gagawin na po na 50,000 pesos ang entry-level salary po ng mga teachers natin. So yan po ay good news Makabayan. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating good news Makabayan, please i-like naman po ang ating video. At saka don't forget po, i-share po natin ang ating vlog Makabayan, ang ating video para marami po tayong matulungan po ng mga kababayan natin na hindi po mga well-informed, yung mga walang alam Makabayan, yung naging tanga dahil po sa kabilang kampo. Please, i-share ho natin at saka don't forget to like always sa ating video. Okay, so mga kababayan ko, pag-usapan ho natin yung ibig kong sabihin, di ba, meron akong question dito, kung ano ba ating masasabi at ano ba ang inyong masasabi sa 2 years po na pamumuno ni BBM bilang presidente po sa ating Pilipinas. But before that, ipakita ko muna sa inyo kung ano po ang sagot dito na ating mga kababayan na nandyan sa Pilipinas. For more details, let's watch this. Ma'am Patty, tanong lang po namin kasi ngayong araw po ay ikadalawang taon na ni President Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo sa pamumuno ni President? Gusto ko yung pamumuno ngayon ni President kasi very organized siya at nakikita naman natin marami silang proyekto. Diba? Maraming nangyayari sa Pilipinas ngayon na maganda and matahimik, lalo na pagdating sa mga issue ng mga droga, yung mga ganyang mga negative issues, sigurado nilang na aayos agad. At ang gusto ko sa kanila kasi very active sila ngayon. Lagi silang nakikipag-communicate sa iba't ibang bansa para nanghihingi sila ng tulong para tulungan yung bansa natin. Yun ang gusto ko kasi may progress akong nakikita Like may action silang ginagawa. Hindi lang yung parang puro salita lang. At syempre nakita natin na nagbibigay sila ng tulong sa mga kababayan natin, mga fisherman, magsasaka, nagbibigay sila ng budget doon. Hindi ko na alam kung nakikita yun ng mga tao sa balita, pero ako kasi witness ako doon na nagbibigay talaga sila ng tulong sa mga kababayan natin. At syempre, ang gusto ko pa sa pamumuno ng ating presidente ngayon is pinapaganda nila yung mga Pasig River, yung mga puntahan natin ng bata tayo, Intramuros, may plano. So yun ang gusto ko, may plano
may nakikita ako at may ginagawa. Ayan, ma'am, tanong na lang po namin, ano pong mensahe nyo kay President Bongbong Marcos? Mensahe ko sa ating presidente, ipagpatuloy niya yung ginagawa niya. Special, of course, gusto ko rin i-credit syempre ang ating First Lady dahil gusto ko rin talaga yung ginagawa nilang partnership. As in, nagtutulungan talaga silang dalawa. So, yun ang gusto ko sa dynamic ng ating presidente at ng ating First Lady. Kaya nakikita natin, 'di ba, na may nangyayari. So, yun gusto ko ipagpatuloy lang nila ang ginagawa nila. And syempre, andito ang mga Pinoy na susuporta sa lahat ng mga proyekto at plataforma nila. Ma'am, last na lang po kasi may mga ilang kababayan po tayo na nananawagan na magbitiw na si PBBM sa pwesto. Ano pong masasabi niyo sa kanila? Syempre yung mga ganyang tao naman, you cannot please everybody, 'di ba? Lahat naman tayo lagi na lang pag ang tao kasi, especially ang Filipino, hindi ko naman lahat naman tayo walang satisfaction eh. So, ang mensahe ko lang siguro sa ganyan is, bigyan nila muna ng tsansa, 'di ba? Kasi syempre kakaupo lang, hindi naman agad masusolusyonan ng mga problema, 'di ba? May proseso 'yan na pinagdadaanan. So, kalma lang, mga kababayan. Hintayin natin na, umarangkada. Yes. At least may nakikita tayong ginagawa nila. Yun lang. Sir, ngayong araw po kasi ay ika-2 taon na ni President Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Sir, ano pong masasabi nyo sa pamumuno niya? Si Presidente Marcos po, ramdam po namin yung mga benepisyo na ibibigay niya, especially po si President, siguro if I'm not mistaken, last year nakapunta po siya sa province namin, no? Siya mismo namimigay, or if not him, yung kapatid niya si Amy Marcos. So ramdam po namin yung mga benepisyo na binibigay niya, not just for us, the health workers, but in other sectors as well. Ayan, sir. Okay lang tanong ko, sir. Itanong ko lang, sir, kung anong masasabi nyo dun sa mga kababayan natin. May mga ilang kababayan kasi po tayo na nagsasabing magbitiw na si PBBM bilang presidente. Ano lang, sir, yung masasabi nyo sa kanila? Sa tingin ko po, hindi naman po siguro kailangan niya magbitiw, di ba? For what reason? Wala naman po ako nakikitang dahilan na magbitiw siya. I will give it the chance. Nasa 2 years pa naman lang siya. So, we still have the chance, or may maraming pagkakataon pa na pwede niyang maipakita more yung mga anong gusto niyang gawin sa ating bansa. And sir, last na lang po, ano pong mensahe niyo sa mahal na Pangulo? To our President, maraming salamat po sa lahat ng mga tulong niyo, mga benepisyong na ibibigay niyo po sa ating mga kababayan. Ma'am, gusto ko lang po itanong kasi ngayong araw, ma'am, ika-2 taon na po ni President Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo, ma'am, sa pamumuno niya? Para sa akin, okay naman. Ganda. Marami namang pagbabago, ma'am. Ayan, ma'am. May mga ilang kababayan po kasi tayo na nananawagan na magbitiw si President Bongbong Marcos bilang presidente. Ano naman pong masasabi niyo sa kanila? Huwag naman kasi mahirap naman humanap ng daan sa atin. Kumbaga kasing galing ni PBBM. Kaya nga natin binutuin para maiba na may pagnutulan, di ba? Opo. O, di ba? Sabi pa nga ni ma'am, mga kabayan, na napakahirap po hanapin katulad po kay PBBM. Bakit naman po pabawain po sa pesto? Like for example, dito po sa mga sinasabi lagi ng kabilang kampong kabayan, yung mga supporter po ni Tambalaslas. Diba? Sabi nga nila, eject Marcos. Yan naman kasi laging sinasabi mga kabayan. Kung talaga, no? Diba? Eject Marcos, resign BBM o resign Marcos, at saka BBM resign. Yan po ang laging sinasabi doon sa mga rally. Bakit po nila pabawain po si BBM? Isamantalang si BBM nagtrabaho po at nakita po yung outcome sa mga pinaghihirapan dito po ni BBM. Marami pong nagawa si BBM kabayan. At saka natawa ko doon sa una pong in-interview mga kabayan, yung Vicky, sabi niya, doon po sa mga bashes daw, at saka nahinira po kay BBM at gusto daw pababain po sa peso si BBM, sabi lang, kalma lang. Kalma lang. Totoo naman yun, kalma talaga eh. Pero hindi po yan kayang gawin po ng kabilang kampo mga kabayan na kakalma. Bakit? Kasi sila po ito atat na atat talaga at gusto na po nilang iupo po bilang presidente ito pong si BP Sara mga kabayan kasi nga hindi na po sila ito nakapagpangurap.
And secondly, hindi na po na nagawa dito ang gusto lang gawin mga kababayan. Kasi gusto na dito na magiging king and queen na naman po kasi ganun po ang mangyayari. Kapag kasi maupo, bilang presidente po ang kanilang poon, si BC mga kababayan, maging mataas kasi ang tingin nila sa kanilang sarili. Di ba? Napansin ba natin yan? Ngayon pa nga lang, mapagmataas talaga. Kaya nga, ito po mga pinagrarally nila, yung mga grupo-grupo nila sa mga rally mga kababayan, kahit sinabi po ni Digong, ano bang sinabi ni Digong? Na wala daw, di ba sabi ni Digong mga kababayan, we're paying you, magtrabaho ka, do not worry, nobody is interested or are natanggalin ka, it's a waste of time mga kababayan. Di ba sabi po yan ni Digong, siya po ay sinungaling. Bakit? Alam niyo po, bilib ako dito kay Digong mga kababayan. Napakasinungaling talaga eh. Bumilib ako kay Digong kasi napakasinungaling. Na lagi niyang sinasabi na hindi na ako tatakbo dito kasi wala akong pera, wala na akong makinarya. Di ba lagi sinasabi na walang pera doon sa mga kababayan? Walang pera, pero siya dito yung funders po ng mga rally mga kababayan. Magkano po yung funds nila dyan sa kahit isang rally mga kababayan? Tapos laging sinasabi ito na wala siyang pera. Diyan pa lang po sinungaling. And secondly, sabi niya wala daw interesado na magpapatanggal sa kanya mga kababayan. Ano ba lagi sinasabi na kanilang rally? Eject Marcos. Eject Marcos. Diba? Sabi pa nga niya, bangag daw resign. Bangag resign lagi. Hindi pa yan pag-uudyok na tatanggalin po sa pesto si PBBM. Diba? Mga gonggong talaga eh. Bakit? Kasi nga, kahit anong gawin ng mga kababayan, matuloy man o hindi ang kanilang rally dito, negosyo nila yan. Matuloy man o hindi, nagkakapera sa mga kababayan. Kaya yung mga pinag-iingay nila, katarantaduhan na po yan kasi negosyo nila ng mga kababayan. Diba? Kaya nga napansin nyo ba, punta-punta sila sa iba't ibang lugar ng mga kababayan. Do you think wala nagpa-fund sa kanila? Do you think yung TAPS Coalition, yung grupo po ni Kay Eric, grupo ng mga vlogger, magpumunta doon sa iba't ibang lugar, nandun nga sa Hong Kong eh, sa ibang lugar pang kababayan, di ba? Saka si Rocky, do you think hindi sila ginfundingan dito? Sila po si Trexie, sila si Beck Rodriguez, napansin ba natin yan? Do you think hindi sila binabayaran mga kababayan? Tas laging sinasabi dito ni Digong na wala na doon siyang pera. Yan po ay katarantaduhan, okay? So dahil po sa tanong mga kababayan ng kabilang kampo at saka siyempre sinisiraan na si PBBM kasi nga home court advantage mga kababayan. Kapag home court advantage, wala kang makikita doon na magandang comment galing po sa kabilang kampo kapag pag-uusapan nila si PBBM. Ano daw ang masasabi nila mga kababayan sa 2 years po na pamumuno ni PBBM bilang isang presidente? Balik ta rin natin yung mga kababayan. Ano yan, Sir Ivan? Ay, siyempre, ganun tayo eh. Mang-respect tayo. Babalik tayo natin. Ano ba ang isa o dalawa o tatlo sa malaking problema ni Digong na inayos ngayon ni PBBM mga kababayan? Dapat ganun, dapat balik ta rin ng mga kababayan. Ano ba yung mga problema ni Digong noon na pilit inaayos ngayon ni PBBM? Please comment nyo sa baba at saka babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan mga kababayan. Okay? So ngayon, isa po sa ating sagot doon sa aking question mga kababayan. Ano ba ang isa sa mga malaking problema ni Digong na pilit inaayos ngayon ni PBBM? Naalala ba natin itong balita ng mga kababayan? Philippines GDP shrinks 9.5% in 2020 mga kababayan. Worst since 1947. Ulitin na po natin, Philippines GDP shrinks 9.5% in 2020, worst since 1947. Di ba nabalitaan ho natin yung mga kababayan? Ngayon, tingnan nyo ang GDP mga kababayan. Ngayon, last year po, January 26, 2023, highest GDP. Philippines post highest GDP growth in 46 years as PBBM steers country toward recovery. So yung problema noon na hindi po naayos ni Digong at saka talagang nag-worse yon ang GDP issue, yan po ay inayos ngayon ni PBBM. Tingnan yung balita mga kababayan at saka iba pa. Pag-usapan po natin dito, yung isa rin po sa problema dito ni Digong mga kababayan kasi nga siyempre, alam na po natin na ito po mga taong ito na mapanira, well, babaliktaran ho natin. Isa rin po sa problema mga kababayan, Duterte leaves Marcos with 12.79 trillion pesos as debt pile mga kababayan. Ang laki po ng utang na iniwan po ni Digong. 12.79 trillion pesos yung mga kababayan. Ang iba pang problema, international media,
negative po ang imahe ng Pilipinas sa pamumuno po ni Digong. Ano man sa pamumuno ngayon ni PBBM mga kababayan, 95% of program obligations settled. Yung ibang utang po ng Pilipinas mga kababayan, na-settle na ho yun dahil po kay PBBM. UN lauds PBBM admin for advancing sustainable development goals. So ganun po kagaling si PBBM. Ganun po kaganda ang kanya mga plano sa Pilipinas. Isipin niyo lang po mga kababayan, ilan po sa mga utang noon na iniwan po ni Digong, unti-unti na pong nabayaran mga kababayan. Tapos sinasabi lang bangag daw si PBBM, wala dang ginawa si PBBM, lagi dang adik mga kababayan. Ganyan ba yung adik na presidente? Well, addict siya sa pagtatrabaho. Addict siya mga kababayan sa paghahanap po dito ng solusyon para po tugunan po yung issue dyan sa Pilipinas. Addict po si PBBM. Ganun siya ka-addict. Dahil nga siya ay addict, napaganda niya unti-unti ang Pilipinas. Okay? Tapos ipapakita ko rin po sa inyo mga kababayan yung sinabi ni Digong na kung saan wala na siyang pera at saka hindi na siya tatakbo mga kababayan kasi wala na siyang pera. Pero bakit po nakaroon ito ng series ng mga rally sa iba't ibang lugar mga kababayan? At saka sabi pa nga niya, yan daw ang ginagawa nila ay bagong people power. Diba? Kung wala pang pera si Digong mga kababayan, wala pang funders sa kanila, do you think mangyayari po yung mga rally na yan? Tapos sinatawag lang ngayon, yan daw ang makabagong people power. Kasi ang people power nila mga kababayan, hindi lang daw sa Manila, kundi sa buong Pilipinas na mga kababayan. Yan lang ba ang people power ninyo? Kakarampot lang kayo eh. Ilan naman kayo eh. Tapos mag-compress na mga kababayan, picturean para mukhang madami. Yan ba ang people power? Kaya nyo na bang pababain po sa peso si PBBM dahil po sa kakaunti lang kayo makahaban, di ba? Kakaunti lang po sila. Kayang-kaya ba nila na paano na tatanggalin po sa peso si PBBM? Siya nga pala, ilang days na lang? I think 18 days mga kababayan. 17 days na lang po. 17 days na lang po before po mag-start ang SONA ni PBBM. Tapos lagi lang sinasabi na before daw mangyari yung SONA, dapat mapatanggal na sa peso si PBBM. Ilang days na lang po mga DBS? Anong nangyari na? Anong nangyari? Diba? 18 days na lang po. Ilang days na lang po kayo. Nasaan na yung video ninyo na pulburon video at saka yung PDLX? Nasaan na? 18 days na lang po bago mag-SONA. Diba? Kaya pala sila nagpanik ng mga kababayan. Kaya po, ang kaliwat kanan ngayon ang mga paninira po kay PBBM. Ngayon, pag-usapan pa rin po natin itong si Digong mga kababayan. Kasi nga diba, kung maalala ho natin sa balita kahapon, kasi nga doon po sa sinabi po ni Digong na kung saan alam daw niya ang lokasyon dito ni Kibuloy pero ayaw niyang sabihin kasi sekreto daw mga kababayan. Sekreto daw. Di ba nagka-interest dito yung PNP? Ang kapulisan natin na siya po ay iimbestigahan. At titingnan ito mga kababayan kung meron bang pwedeng ikakaso ito kay Digong. Titingnan nila yung video. Okay, so dahil po nabalitaan ho yan ng kabilang kampo mga kababayan, si Jason sa biglang itong pumiyok, biglang tumiklop mga kababayan. Tapos sabi pa nga niya, even though na Bisaya po kanyang sinabi, sabi niya mga kababayan, nagbibiro lang daw itong si Digong. Bakit daw, bakit daw hindi dito nasanay sa mga biro daw ni Digong yung mainstream media mga kababayan? Kasi iniba daw ang captions. Iba daw ang sinabi ni Digong, iba rin po ang sinabi doon ng taga-media mga kababayan. Bakit ng iba? Alam nyo, ginisus ko yan, sinabi po ni Sunsa mga kababayan. Binalikan ko po yung interview po or press conference po ni Digong doon sa Tacloban mga kababayan, which is tamang-tama lang po ang sinabi po ni Digong. Tama po yung mga kababayan, pero iniba dito ni Sunsa. But before that, ipakita ko muna sa inyo saglit po ang sinabi po ni Digong mga kababayan para meron po tayong referensya. For more details, let's watch this. Siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender. Magtago ka na lang. Pero kung tanongin mo kung saan si Pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Di ba? You think nabibiro siya mga kababayan? Tapos diba sabi niya, kung tatanungin niyo ako kung nasaan si Pastor, alam niya. Tapos sabi niya mga kababayan, alam nga naman sasabihin ko sa inyo. Diba? Kung tatanungin daw siya kung nasaan si Pastor, alam niya. Pero secret. Do you think biro yung mga kababayan? Sa tingin niyo ba nagbibiro yun?
Kaya nga interesado ngayon ang kapulisan na siya po imbestigahan kasi nakita po ng kapulisan natin na there's something wrong sa kanyang sinabi at meron silang nakita dito na butas mga kababayan at pwede talagang obstruction of justice is waiving already. Yan po ang mga kaso sa kanya mga kababayan, di ba? Itinago niya si Quiboloy. Para kasing itinago niya itong si Quiboloy. Alam na alam niya saan si Quiboloy, pero secret daw. Ano nga naman sabihin niya mga kababayan. Ngayon, ano niyo ba ang sinabi po dito ni Jason Sa? Kasi nga ginbisaya niya mga kababayan, ginbisaya niya para hindi po ito maintindihan po ng mga Tagalog. Well, sad to say dito, unfortunately, Bisaya po si Ivan. At yan po ay ating i-translate mga kababayan. So sabi dito ni Jason Sa, sabi niya, kanang pulis, pataka ra na sila og panulong. Kabaloman ko og asan si Quiboloy, pero sekreto ra na siya. In Tagalog mga kababayan, yung kapulisan daw, hindi daw maganda ang kadalang pasok dito. Hindi maganda ang kanilang pag-atake mga kababayan. Sabi niya, mali daw ang pag-atake ng kapulisan dito sa isyu na to kay Quiboloy. Alam ko kung nasaan si Quiboloy, pero sekreto lang yan. Sa unang sentence mga kababayan, mali po ang sinabi ni Jason Sa. Minali niya, ginbisaya niya, pero pag-akala niya wala po nakaintindi po ng Bisaya mga kababayan. Tapos dagdag pa niya, mauni ang yaga-iga ng istorya ni Mayor Digong. Ito daw ang pabiro na sinabi ni Mayor Digong. Pero ang mainstream media, bugo lang gihapon hangtod karon. Pero ang mainstream media na mga kababayan, bobo pa rin daw hanggang ngayon. Apan hangtod karon wala gihapon nila masinati ang Bisayan humor, pero hanggang ngayon, sabi niya makawan, pero hanggang ngayon hindi pa rin po nila naintindihan po yung mga pabiro na mga Bisaya. Pabiro ba yung sinabi po ni Digong Makabayan? Do you think biro yon? Seryoso po si Digong Makabayan. Nakita ko natin seryoso po yung mukha po ni Digong at hindi po yon pabiro. Bakit bigla silang sumigway? Bakit bigla sila itong lumiko Makabayan? Kasi nga para daw makita dito ng kapulisan natin na nagbibiro po ito si Digong, which in fact hindi po nagbibiro itong si Digong Makabayan, di ba? Kahit anong gawin na nila, hindi na po maniniwala ito ang mainstream media sa kanya at saka hindi na po maniniwala ito yung kapulisan sa kanya kasi meron po silang file po na video na kuha galing po kay Digong Makabayan or yung video po nga kuha ni Digong. Okay? So alam ho natin mga kababayan kung ano ang totoo, pero kahit anong gawin nila na magbisaya sila dito, ma-translate ho yan na mga Bisaya to Tagalog mga kababayan. Okay? So before tayo mag-jump po sa ating next tabi mga kababayan, i-chat mo natin. Siyempre nandyan po si Jen Medina from California. Hi to Noni Betty, Army Lagaso, Rodelin Tan, Ros Guevara, Masking Digma, Florfigo Mapak. Nandiyan po si Romana Manuel, Teresita Urbano, Joey Teves. Hi to Liani Reed, Lerma Sondita, Edwin Santos, Noel Narcida, Renato Vallener, Sofia Dancel from Nueva Ecija, Tami Tamayo, and hi to Mila. Well, siya nga pala makabayan. Dahil po nabanggit ko si Ma'am Army Lagaso. Si Ma'am Army Lagaso, siya po ay isang vlogger makabayan. Kasama niya si Sir Nim Lagaso. Ang name po ng kanilang channel makabayan, YouTube channel ay Tagalog Nak TV. Tagalog Nak TV, ang kanila pong mga content makabayan is about po sa pagluluto. Ang galing nga magluto ni Ma'am Army at saka ni Sir ni makabayan. So lagi ko po silang pinapanood kasi nga talaga naka-enjoy at saka kaya lang nagagutom makabayan. Kasi nga magaling sila magluto and I'm sure masarap po ang kanilang niluto makabayan. So Tagalog Nak TV, pwede niyo po silang panoorin makabayan. Okay? So anyways, balik tayo dito po sa issue. Dito po sa issue makabayan. Siya nga pala, before tayo balik doon sa issue po ni Senator Amy Marcos, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po kanina ni Hitad Makabayan. Kasi sabi niya napagdiskitahan naman niya dito si Felisa. Nalaban natin yung balita makabayan na meron pong 7 tao na nasakote dito ng taga-NBI kasi ginamit po ito ang pangalan po ni Felisa para po mangutong tungkol dito po sa issue po ng appointment for sale makabayan. Naalala ba natin yan? So ginblog ho yan ni Itad. Siyempre, magiging pangit na naman po ang imahe po ni Felisa doon sa kanyang vlog kasi nga makabayan, alam mo natin insecure tong si Itad. Pero hindi niya inalam po ang totoong nangyari at ang sinabi po ng taga-NBI. Sabi na, tingnan nyo yung word ginamit ng kabayan, lisatanas daw, sangkot na naman, gonggong talaga eh. So ang issue po dito, diba, that is appointment for sale. Pero bakit ay nang pag-usapan po yung issue rin po ni Vic Rodriguez na kung ang saan nasangkot ang pangalan po ni Vic Makabayan noon na meron ng appointment for sale.
Diba? So ang dapat tanongin rin po niya, yung hawak niya na libro mga kabayan. Kung sinong nandyan po na mukha sa kanyang hawak po na libro, dapat tatanungin po niya kung ano po issue ng appointment for sale. At kung bakit siya tinanggal po ng Malacanang makabayan, di ba? Gonggong talaga eh. Bakit na binabaliktad? Bakit? Kasi siyempre, sila po ito ay nabayaran makabayan. Ngayon, pag-usapan na natin. So, kasi nga, di ba, nabanggit ho doon ni Senator Amy Marcos tungkol po dito sa hypersonic po na missiles makabayan na meron daw itong taga-China at saka alam ho natin na ilan lang po na mga bansa meron pong hypersonic po na missile makabayan. Ngayon, alam nyo ba na meron po ang Pilipinas ng hypersonic na missile makabayan? Nagulat nga ako eh. Ayon po dito sa balita po ng News 5 na last April, nakaroon na pala or meron na palang missile na ganyan ang Pilipinas makabayan. Tinawag nila na BrahMos. Ito po ay hypersonic po na missile makabayan. So for more details, let's watch this. Dahil sa Facebook Live ni Senator Amy Marcos, biglang nasa balita ang hypersonic missiles. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ng Senadora na nakita raw niya ang mga plano ng China na gagamitin ng mga hypersonic missiles nito laban sa 25 target dito sa Pilipinas. Kasama raw sa mga target ng hypersonic missiles ang siyam na EDCA site sa Pilipinas na ginagamit nga ng US. Ito po yung Enhanced Defense Cooperation Agreement kung saan pinapagamit natin sa US ang mga base militar natin. Ang daming tanong na lumitaw dahil sa Facebook Live na yan. Una, paano naman nasilip ng Senadora ang detalyadong war plans daw ng China na parang kakalat-kalat lang? At pangalawa, ano ba itong hypersonic missiles at bakit parang sobra ang kaba ng Senadora? Meron pong tatlong klase ng missiles at rockets depende po sa kanilang bilis. Ang subsonic o yung mga missile na mas mabagal pa sa speed of sound na 1.6 km per second. Yan po halimbawa yung mga homemade rockets ng Hamas na madali pang ma-intercept ng Iron Dome defense systems ng Israel. Narin naman ang mga supersonic missiles gaya po ng mga air-to-air missiles na mas mabilis sa speed of sound. Ang hypersonic missile naman, maaaring umabot ng 5 hanggang 25 times the speed of sound. Labis po ang kanyang bilis. Pero hindi naman po bago ang ganyan kabilis na mga missile. Ang mga ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missiles, na mula pa po noong dekada 50, umaabot na rin ng hypersonic speeds. Pero may malaki rin silang kaibahan kumpara sa bagong henerasyon ng mga hypersonic missiles. Halimbawa po, ito pong umaarko sa bandang itaas, yan po ay trajectory po ng ICBM. Maaari pong umabot ng altitude na 4,000 kilometers, parang suborbital flight na po yan. Kaya malayo po ang inaabot nito at maaaring tamaan ng mga target sa kabilang bahagi ng mundo. Yun lang dahil ang laki nga ng kanyang arko paitaas, mas madali siyang i-track at i-intercept ng mga long-range missile defense systems. Ito po namang nasa ibaba. Ito po yung hypersonic missile trajectory. Aarko lang po yan pataas, tapos pababa ng sobra para bumilis. Hindi po ganun kalaki o kahaba ang kanyang range, pero pwede siyang bumaba ng 10 metro lamang ang altitude, kaya po mas mahirap siyang i-track at i-intercept. At yan po ang malaking advantage itong mga bagong hypersonic missiles. Sino meron yan? Marami na pong bansa ang meron yan, kasama po ang Pilipinas. Nitong Abril lamang, dumating na sa Pilipinas ang mga in-order nating BrahMos hypersonic missiles na gawa ng joint venture ng India at ng Russia. 3 batteries po ito at ang bawat battery, hindi po battery, yung battery, isang grupo ng mga missiles, ay merong 4 na launchers. Sumatotal po, 12 launchers ito ng mga land-based anti-ship missiles para po sa area denial. Hanggang saan po ito aabot? Ang export version po ng BrahMos na ating nabili ay merong range na 290 kilometers. Gaano kalayo yun? Ganito na lang po. Ang pinagtatalo ng Scarborough Shoal nasa kulang-kulang 250 kilometers mula po sa Zambales. So pasok po ang Scarborough sa range ng ating BrahMos missiles. At mukhang meron na nga pong dinedeploy na BrahMos missile sa bandang Zambales at Ilocos. Ayon po sa website na navalnews.com, tinatayo na ang una nating anti-ship missile base sa Naval Station Leobihilido, Gantioque sa Zambales. Paano naman nalaman ng website na yan? Kasi kitang-kita raw po ito sa mismong Google Earth. Ano pa man, ang mga BrahMos hypersonic missiles ay nasa mobile missile launchers kaya't maaari po silang ilipat-lipat ng lugar.
O, di ba? High-tech na rin po yung Pilipinas, mga kabayan. Di ba meron na po tayong hypersonic na missiles? Ano akala nila? Poor ang Pilipinas? Di ba? Kaya nga hindi basta-basta po magkipaggera ang China sa Pilipinas. Kung anong meron sila, meron po ang Pilipinas, mga kabayan. So anyways, ishare po natin si Mila Igot. Nandiyan po si Rogelio Doting, Nelda Arcio, Jelen Quezon, Ruben Gorospe, Simply Tokes Vlog. Nandiyan po si Rosalinda Ilopre, Mones Borromeo, Evelyn Garcia. Nandiyan po si Ashen, hi to Jemson, kay Jemboy, Jeriel, and Regen ng Madawi, Cebu. Greetings from Rudolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Hi to biyahe ni AJ from South Korea. Joseph David Forcadas, nandiyan po si Nesty Mar Laksao Maniklang, Nida Grace Dingkong, Otilo Liam Diesto, Shemezo LB, and hi to Apple Nash. Okay, so ipakita ko sa inyo, mga kabayan, ang vlog po ni Atty. Claire. Napag-usapan na ito yung statement, itong pananakot po na ginawa po ni Senator Amy Marcos. So for more details, let's watch this. Kasi nandyan daw din, partner, yan yung mga area na may EDCA. So anong gusto niya mangyari? Alis na lang. Kaya nga, yun nga din ang sinasabi ng ilan, lalo tigit ng ibang mga political analyst. Totoo ba ito? Yung binabanggit nga ni Senator Amy. Saan niya nakuha itong info? Kasi doon sa kanyang revelasyon, sa kanyang Facebook partner, wala naman siyang binabanggit kung saan galing. Basta alam niya, nakita daw niya yung plan. Kanina. May nakita siyang plan. So, saan niya nakuha yun? Saan niya nakuha yung plan? Oh. Diba? Yung plan nga doon sa building sa sa Bambam Tarlac naiiba Diba? Nagkaroon na ng tunnel So, anong plan yung sinasabi niya? At gano'n na-reliable yung sinasabi niyang plan? At bakit nauna pa siyang malaman? Kaysa sa military. Sa military, sa national defense. Diba? At gano'n ba siya pinagkakatiwalaan ng China para bigyan siya ng gano'ng klaseng partner Ito yung mga confidential to info na hindi ito pinakakalat unless may gumamit sa kanya to, ikalat mo ikalat mo to para matakot at umuuna lang sa gusto namin. Dapat matanggal yung mga dyan, military exercises. Kalat mo yan nauna. May ganun ba? May ganun ba? Diba? So, sa akin mga kayubi, naniniwala kasi ako kung ano yung faith mo. Kung ano yung tadhana mo. Diba? May mga pagkakataon kasi, syempre may free will naman tayo. Pero minsan yung destiny mo, nang hirap baguhin. Kung anong faith natin, kung darating yung time na ganyan, ito nga sabi natin, kung darating yung time na ganyan, at hindi maiiwasan, we should be ready. Diba? Hindi natin pwedeng baliwaliin itong pananakot na to na parang, hindi yan totoo. Sisipin natin hindi totoo kasi parang hindi naman reliable. Senator Amy, to get that kind of info. Diba? It can be pananakot. Pero anong dahilan? Kung, di tanggalin nga yung pag-exercise sa EDCA. Babala o pananakot? Ganun lang yun. Kung babala, iba kasi yung babala. Kasi yung babala, partner. There's truth. Oo. Ang pananakot. May truth din naman. Kaya lang, ibig sabihin natin, teka lang, ulitin natin yung pananakot, pwedeng totoo. Yung pagbababala, pwedeng totoo din. Ang tanong na lang natin, totoo ba? Yan ang question. Totoo ba? Kung totoo yan, bakit nga nauna ka pa malaman? Sino ka para mabigyan ka ng ganyang klaseng info? Ito, basahin ko lang, partner, reaction ng isang defense analyst sa interview natin.
Senator Amy, posibleng ginagamit lang daw ng China para takutin ang publiko. Ayon to sa isang defense analyst. Posibleng ginagamit ng China si Senator Amy Marcos para takutin ang publiko at magdulot ng perwisyo sa Pilipinas nang hindi gumagamit ng dahas. Itong iginiit ng defense analyst at De La Salle University professor Renato De Castro sa interview ng RMN Manila. Kasunod ng pahayag ng senador na may Chinese hypersonic missile na nakatutok sa ilang mga lugar sa bansa. Unfortunately, baka ginagamit ng ating magaling na senadora ng isang Chinese air tactics for information warfare para lang takutin. Actually, ang alam ko meron silang usapan. Meron silang ngayon partner. Meron silang meeting pag-uusapan yung dalawang issue. China ang Philippines Pag-uusapan yung issue about the WPS and isa yung tungkol sa Pogo. No. So, for what ito? Para pag nag-usap sila, give in tayo? Ganun ba? Ganun ba ang gustong paratingin? Senator Amy na parang yung dating ginawa kay dating Pangulong Duterte. Diba? We will try to explore yung oil. Diba? Ano sabi ni Xi Jinping? Don't try it. And may words siya ginamit. Parang to the point na don't try it. Otherwise, diba? May mangyayari. No, yun yung so, dapat ganon? No. Oo na lang. Opo. Anong gagawin natin? May mga missile na nakatutok. Di ba yun din yung sabi pala ni dati? Ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi siya kumikilos kasi may mga missile na nakatutok sa atin. O di parang pareho lang sila na salita ni Senator Amy. So, saan galing? Pero, ako partner sa part ng senadora siguro partner, bago siya, di ba? Nagsalita sa Facebook. Dapat sana, sino bang nakaupo? Kapatid mo naman yung nakaupo, ba't hindi mo muna kinausap? No, sino bang nakaupo dyan? At alam mo naman, kung ano ang sitwasyon ngayon, di ba, ng ating bansa sa usapin ng WPS, ng ating teritoryo. Ito, maganda to. Tama ito si sabi ni No Nonsense, we start with the finding a middle ground and elevate the conversation from there. Sabi niya gano'n. Ito si Donna Edep, sabi niya, pwede tayo maniwala pag nagsara ang US Embassy or lahat ng embassy dito sa Pilipinas. Alam mo, may point dito si Donna. Alam mo kung bakit? Hindi ba mas malakas ang radar intel nila ng US? Kung di ba? Kung papuputukan tayo dito, pasabugin tayo. Tama. Alis na yung ibang mga dito. May narinig din ako kanina sa isang analyst din. Sinasabi niya, bakit tutukan tayo ng mga ganun? Hindi gagawin niya na una, yung sinasabing hypersonic, parang hindi pa daw ata ready yung partner Hypersonic? Oo, hypersonic. Partner! Ano ba? Di naman kailangan ng hypersonic sa atin dito. Kasi, kahit nga ordinaryo na lang. Kaya nga Oo. Pangalawa, yung mga EDCA sites na yan, puro bodega lang na nandyan. Oo, na hindi naman yan base militar na, base ng ng Amerika. Nandyan, mga bodega lang yan, yung mga ginagamit nila partner. No, na bakit dyan? Sayang yung hypersonic na sobrang mahal na yon na mas mabilis pa daw yun sa hangin kung lumipad ni anong missile hindi kayang habulin yun. Tapos yan lang ang tatargetin. So parang, di ba? Yun ang sinasabi ng isang partner. Exage ba? Exage? Oo, internet security expert. Baka sa sobrang bilis niya malagpasan. Oo. Hindi sa Pilipinas. Dumaplis lang. Kasi sobrang bilis nga daw yan, partner Mas mabilis pa yan sa hangin. Ganun? Hypersonic nga Ganun? Oo. So, mas malakas pa siya sa hangin ng ibang mga politiko? So, bakit daw? di ba? Oo. Sabi ni Herbert Jacob, daw si Senator Amy daw. Panay marites lang, walang ebidensya. Oo, dapat pinakita mo, Senator Amy. Tama ito si Herbert. Pakita mo yung plan sa amin. Okay, ipakita mo muna doon sa DND. Oo. Saka sa AFP. Di nakatulong ka pa sa ikaliligtas ng bansa. Oo.
kaysa sa inunahan yung Facebook. O sabi ni Mr. B, Russia pa lang ang may hypersonic at underdeveloped pang ibang bansa. O kaya nga parang under-test pa nga daw itong yun ang binabanggit ng ng isang expert kanina sa interview dito sa DCF. Parang wala pa, parang tinetest pa lang. Tapos ito yung word niya nakatutok na kaagad sa atin. Ito yung word ni Senator Amy na nadinig ko. Sabi niya, nakita niya yung plan. So, nasaan siya nito nung nakita niya yung plan? Nasa Pilipinas ba siya? Oo. Dito ba dinala yung plan? O pumunta siya ng China at nakipag-chika-chika siya doon para makita yung plan? Mukhang hindi naman siya nagbiyahe ng China, di ba? Ano naman tayong balita? Okay, so isa-tara po natin. Nandyan po si Gemma Sampilo Camarines, Magalion Ortez Joseph, Alicia Lee, IBB Alonso, Herman Santiago. Nandiyan po si Victor Robin, Hobert Taluban, and Rosalie Cartera. Okay, so any comment, suggestion, or reaction sa ating mga topics ng araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan pong ating manakal mga balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan. At bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo, at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka, at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na ng pagbabago.